Okay, yung topic po natin ngayon is yung cashiering. Sa cashiering po, ating account, yung makikita dito is yung mga magde-departure ngayong araw. Ngayon kasi wala tayong departure kaya hindi natin siya ma-explain. Hindi natin siya ma-explain ngayon. Pero yung dito lang, pagka-click nyo, skate check, housekeeping, check, para ma-check out siya. Then ito, group checkout. I-click mo lang dyan yung group checkout. Naka-zero siya. Double check nyo lang kung zero balance na para pag check out kayo. Dire-diretso na. Pero yung group checkout naman, once na may balance pa, hindi mo naman siya mag-check out. Ngayon, may balance, yan na yung papasok yung PQ para i-transfer nyo siya sa PQ. May usap naman si sales and marketing. Usap nila sa mga remaining balance para ma-check out nyo yung room. Tapos gagawin nyo, transfer nyo siya sa PQ. Si-zero nyo na yun. Para maging zero yung room na yan. The next natin is yung sa guest billing. Dito, lahat ng nasa in-house, mga PQ, mga room. Dito na siya, makikita nyo dyan, mga PQ room. Tapos ito yung mga ito lahat kayo. So ngayon, pag check kayo dito sa guest billing, ayan, check nyo lang yung mga guest billing. Explain na natin ito sa topic. Ayan, ito na tayo. Same lang siya, departure. Yung departure kasi, plus guest billing, same lang siya papasok sa guest folio na itong pass posting naman din. Pass posting natin ito, zero. Post natin. Phone number, ayan. Pass posting, kung alam na kanyari si 205, kilala natin. Then, na-confirm natin na siya ng food, on food. 1,000. Yung reference natin, pin nyo lang dyan yung date, reference, OR number, para pag naghanappan kayo ng file, madali nyo siyang matitrace. Ngayon kasi hindi natin siya po-postan, charge siya ng 1,000 pesos. Then post lang natin yan. Ngayon, ipo-close lang natin sa pass posting transaction. Then yung foreign exchange naman, explain natin dito yung halimbawa si guest na foreigner 201 or number yan to si 301, bayad siya na US dollar, then 35 pesos yung rate natin sa hotel. Kasi yung explain dito, halimbawa huwag natin isi-search sa Google kung magkano yung palitan ng dollars kasi sigurado malaki yan. Halimbawa ngayon, yung rate ngayon is 50. Rate ngayon na natin is 50. Tapos nagbigay si guest, then yung pinalit natin is 50 rin. Halimbawa, kinabukasan, bumaba yung dollars ng 10 pesos. Sabihin, pag bumaba yung kinabukasan, yung rate ng sample tayo, value 50, tapos nagbayad siya ng $200, 10,000. Binayad niya, 10,000 yung, halimbawa yung room is 10,000. Bayad siya ng $200, tapos yung rate na binigay natin is 50. Tapos kinabukasan, ito yung halaga ng babayaran niya, 10,000. Bayad siya. Okay siya ngayong araw. Pero kinabukasan yung dollars naging 40. Naging 40 siya, then times $200 na binigay niya, 8,000. Ngayon, yung 10,000 na billing niya is negative na. Negative na tayo na 2,000. Nakaset to ng 35 in case na tumaas o yun, in case na tumaas, mas okay. Pero yung dollars kasi hindi na siya naglalaro sa 35. Kaya hindi na siya bababa ng 35. Bumaba man siya ng 40 or tumaas ng 45, okay lang yun.
Bawa yung $200. 200 yan, 7,000. Yan lang yan. Ngayon, yung babayaran niya, 10,000, kailangan niya magbayad niya ng $300 or 275. Walang tin. Yan, para makuha natin yung 10,000 na bill niya. Ngayon, pag sinave natin yan, then yung sa guest folio niya is yung remaining balance niya is 10,000. Meron pa siyang 10 pesos. Then yan, serial number lang ng dollars. Pwede na siguro. Serial number ng dollars. Pwede na natin ilagay dyan. Then save lang and close. Ngayon, ano yung passers-by dito? Ito yung mga passers-by, yung mga hindi naka-check-in. Pero pwede na yung name niya ipapasok natin sa system. Parang naggagawa lang kayo ng guest name. Yung guest name. Then, halimbawa, pasave na si Juan de la Cruz. Bayad ng dollars. Select. Passers-by, hindi na natin kailangan ng room. Hindi na natin kailangan i-check-in si Juan de la Cruz, din i-check out agad. Kung magbabayad, meron siyang transactions sa hotel. Save lang. Ngayon, hindi muna natin siya isi-save. Close lang natin. Next natin is yung passers-by. Yun nga, yung katulad kanina, sinabi natin, si De La Cruz. Okay. Nag-avail siya ng spa, pero hindi siya naka-check-in. Walk-in siya. Ito yung mga ginagamit natin sa walk-in. Tapos dito is posting ng mga other natin, sa pool, sa spa. Pero pwede rin naman sa kupon. Kupon. Tapos dito siya nagbayad. Pero minsan sa POS na ito, kadalasan ginagamit dito is yung spa. Yan, address lang natin kung magkano. 1.5 yung rate ng spa natin. Supplement, dito nilalagay yung mga OR number, sa reference, kung anong date, saka kung ano in-avail niya, full. Pero spa. Spa, ganyan. Spa, lagyan nyo na yung reference niya, tapos yung mga date. Ito may check number, check yung binayad niya, lagay nyo lang dyan. And minsan pwede rin yung full entrance. Yun yung mga ginagamit natin sa others. Post lang, payment. Parang yung ginagawa lang natin sa payment pag naka-check-in, yun lang kasi itong si passers-by is yung sa mga hindi na naka-check-in na guests. Post lang natin. Post natin. Yun, okay na siya. Next topic naman natin is yung sa housekeeping. Susunod na po natin yun.